Hello everyone and hello Sagittarius. Itong reading ay para sa March 2026. Bubunot tayo para sa inyong general reading, relationship reading, pati additional advice cards na gustong iparating ng universe for you. Sa channel na to, goal natin na magbigay ng gabay gamit ang light from the Creator. Bago tayo magsimula, alam nyo ba na karamihan sa mga nanonood dito ay hindi pa nakasubscribe? Isang click lang po ang hiling natin para mas mapalawak pa natin ang pagbabahagi ng liwanag at gabay dito sa Hula Juan. Maraming salamat. Sagittarius, you have the Hierophant reversed in your past. Dumaan ka sa phase kung saan parang ayaw mo nang sumunod sa rules. Siguro na ramdaman mo na masyadong nakakasakal yung mga tradition or expectations ng family at work mo. Kaya nagrebelde ka ng konti. Hindi mo na trip yung ganito dapat. Kaya sinubukan mong gumawa ng sarili mong paraan. Hindi ka na sumusunod dun sa mga nakagawian. Feeling mo noon outdated na yung mga payo sa paligid mo. Mas pinili mong pakinggan yung sarili mong intuition kaysa sa mga luma at boring na structures. Medyo naging chaotic siguro yung process pero kailangan mo yon para makawala sa limitasyon ng iba. Dahil dito, iniwan mo yung comfort zone mo. Hindi ka na takot na mapag-usapan o maging iba sa paningin nila. Ang mahalaga sa'yo nung nakaraan ay yung authenticity mo. Kahit pa ibig sabihin nun ay talikuran yung mga bagay na nakasanayan na ng karamihan. In the present, you have the Fool. Sagittarius, ngayon naman nasa fresh start mode ka. Sobrang exciting ng energy mo kasi para kang bata na handang tumalon sa bago ng walang takot. Wala kang dalang masyadong bagahe mula sa past kaya ang gaan ng feeling mo habang sinisimulan mo itong March. Open na open ka sa mga bagong opportunities at wala kang pakialam kung tawagin ka nilang impulsive. Ang mahalaga sa iyo ngayon ay yung freedom na mag-explore para kang nasa simula ng isang adventure kung saan everything is possible at willing ka mag-take ng risk. Huwag ka lang masyadong padalos-dalos, Sagittarius, pero i-enjoy mo lang itong zero energy mo. Yung parang back to zero. Yung parang simula ulit. Ito yung time na hindi mo kailangan malaman ang lahat ng sagot agad-agad. Basta maglakad ka lang, trust the process at hayaan mong dalhin ka ng universe kung saan mo man kailangang mapunta. You have the Two of Wands in your potential energy. Sagittarius, nakikita ko na soon kailangan mo nang gumawa ng desisyon kung anong next step mo. Hawak mo na yung mundo sa mga kamay mo pero kailangan mong mamili. Mananatili ka ba sa kung anong safe o lalabas ka palalo para mas malaki ang growth? May planning na nagaganap dito. Ito yung energy na pagtingin sa malayo at pag-isip ng long-term goals. Hindi na lang ito basta pangarap. Sisimulan mo nang i-assess kung ano yung mga kailangan mong resources para matupad yung vision mo. Medyo may kaba pero nandoon yung confidence na kaya mong palawakin ang horizon mo. Opportunity is knocking at posibleng may kinalaman ito sa travel o pag-expand ng iyong network. Ang potential dito ay yung transition mula sa idea papunta sa action plan. Ready ka na ring iwan yung bakuran mo para makuha yung mas malaking reward na naghihintay sa labas. The advice for you is the Hermit. Sagittarius, ang payo sa iyo dito ay mag-slow down ka muna at mag-isip-isip. Huwag kang basta-basta mag-decide dahil lang sa pressure ng paligid o dahil sa excitement. Kailangan mong humanap ng oras para mapag-isa para marinig mo talaga yung inner voice mo ng malinaw. Look inward. Look inward muna bago ka sumabak sa malaking commitment. Minsan yung sagot na hinahanap mo ay hindi makikita sa social media o sa payo ng mga tropa mo, kundi sa sarili mong reflection. Mag-meditate ka, mag-journal, o basta lumayo muna sa ingay para magkaroon ka ng clarity. Be your own light ngayong buwan, Sagittarius.
Huwag kang matakot na mag-isa o mag-disconnect sandali sa mundo. Kailangan mo ngayon ay wisdom, hindi validation mula sa iba. Kapag nahanap mo na yung truth sa loob mo, mas magiging solid ang bawat hakbang na gagawin mo. Sagittarius, you have the Three of Wands as your potential outcome. Kapag nasunod mo yung advice na nagkaroon ka ng plano, ang ganda ng resulta. Lalabas na yung mga pinaghirapan mo at makikita mo na yung mga ships mo na paparating. Ibig sabihin yung mga effort mo noon ay magsisimula ng mag-pay off at magbubukas ng mas maraming pinto. Lalawak ang mundo mo at magiging successful yung mga expansion plans mo. Handa ka na ring mag-collaborate sa ibang tao para mas mapalago yung kung anong meron ka. This is a card of progress and foresight. Talagang malayo ang mararating mo dahil naging strategic ka sa mga desisyon mo. Confidence and success ang naghihintay sa dulo ng March. Hindi ka na lang basta nag-aabang, makikita mo na yung progress na hinahanap mo. Sagittarius, tuloy-tuloy lang yung pasok ng magandang balita basta't napanindigan mo yung vision na binuo mo mula sa simula ng buwan. Sagittarius, pagdating naman sa relationships, ngayong March 2026, mapakaibigan, katrabaho, pamilya man yan, simulan natin. Okay, you have the Eight of Swords in the past, Sagittarius. Dati, parang feeling mo wala kang choice o nakakulong ka sa isang sitwasyon sa relationship nyo. Pakiramdam mo yata ay wala kang boses o baka ikaw mismo yung nag-overthink kaya hindi ka makagalaw ng maayos. Masyado kang naging victim ng sarili mong takot o ng mga rules ng ibang tao sa paligid mo. Pero para kang nakapiring noon at hindi mo makita na pwede ka naman palang umalis o magbago ng setup. Sobrang bigat ng mental baggage mo at feeling mo ay restricted ka sa kung ano lang ang gusto nilang mangyari. Naging stagnant yung bond nyo kasi puro ka what if at takot na baka ma-judge ka o magkamali. Pero ang totoo, Sagittarius, ikaw lang din naman ang may hawak ng susi para makawala. Masyado kang naging focus sa mga negativity kaya hindi mo napansin na bukas naman pala yung pinto. Itong past energy na to ang dahilan kung bakit medyo hesitant ka pa rin na hanggang ngayon na mag-open up ng todo. Pagdating sa relationships mo, Sagittarius, you have the High Priestess in your present energy. Ngayon naman, mas pinipili mong manahimik at mag-observe muna sa mga tao sa paligid mo. Hindi mo muna sinasabi lahat ng nasa isip mo kasi nararamdaman mo may mga bagay na hindi pa clear. Nag-rely ka sa gut feeling mo ngayon kung sino ba talaga ang mapagkakatiwalaan at sino ang hindi. Mataas ang intuition mo sa mga coworkers o friends mo sa kasalukuyan. Parang nababasa mo yung mga hidden motives nila dahil kahit hindi nila sabihin sa'yo ng direkta. Imbes na makipag-chismisan o makisali sa gulo, mas gusto mong i-keep sa sarili mo yung mga realizations mo para protektahan yung peace of mind mo. Ito yung time na mas importante sa'yo yung quality ng connection kaysa sa dami ng friends. Kung may nararamdaman kang off sa isang tao, wag mo nang i-ignore dahil malakas ang instinct mo ngayon. Chill ka lang sa gilid. Nagmamasid at naghihintay ng tamang timing bago ka mag-react. Yun dapat yung gawin mo. You have the world reverse as your potential energy. Sa darating na mga araw, baka maramdaman mo na parang walang closure o hindi matapos-tapos yung issue sa isang relationship. Parang may kulang o may hindi ma-achieve na goal kaya medyo nakaka-frustrate. Feeling mo ay pabalik-balik lang kayo sa dati at hindi kayo naka-move forward sa next level. Maaaring may mga unfinished business ka pa sa isang family member o friend na kailangan mong harapin. Imbes na makomplete yung cycle, parang nadidelay yung progress kasi may mga lesson na hindi pa natututunan. Hanggat hindi nyo naayos yung root cause, parang cycle lang na walang katapusan ang mangyayari. Huwag kang magmadali na maging perfect agad yung relationship nyo. Minsan, kailangan mo munang tanggapin na may mga bagay na hindi pa talaga ready mag-conclude. Focus ka muna sa pag-ayos ng mga maliliit na details bago mo pa hanapin yung malalaking happy ending o success na sa connection nyo.
Pagdating sa relationship advice ninyo, Ace of Pentacles reverse ang card dito. Ang advice sa'yo is huwag ka munang mag-invest ng masyadong malalaking resources, pera ba yan, oras yan, or effort sa mga bagong kakilala or projects. Hindi ito yung tamang time para magbigay ng todo-todo kasi baka ma-drain ka lang. Ingatan mo muna kung anong meron ka at huwag basta-basta magtiwala sa mga promises na mukhang too good to be true. Kung may mga nag-alok sa'yo ng bagong partnership sa work o kaya ay nanghihiram ng pera na friend, isipin mo munang mabuti. May tendency na maging missed opportunity ito o kaya naman ay mauwi sa disappointment kung hindi ka magiging maingat. Matuto kang humindi muna para hindi ka magulangan o mawalan sa huli. Focus ka muna sa self-stability mo kaysa sa pag-please sa ibang tao. Ang kailangan mo ngayon ay maging practical at huwag magpadala ng emosyon pagdating sa mga commitments. Siguraduhin mo munang solid yung foundation mo bago ka mag-share ng resources mo sa iba para hindi ka maiwan ng luhaan. Sagittarius, you have the Six of Wands reverse as your potential outcome. Kung hindi mo aayusin ang approach mo, baka mauwi ito sa pagkawala ng bilib mo sa sarili o sa mga tao sa paligid mo. Pwedeng maramdaman mo na hindi na a-appreciate yung mga effort mo sa team o sa family. Imbes na victory, parang feeling mo ay natalo ka o na-disappoint ka sa kinalabasan ng naging transaction ninyo. Mag-ingat din sa pride at ego dahil ito yung pwedeng sumira sa outcome ng relationships mo. Kapag masyadong focus sa kung sino ang tama o sino ang sikat, mas lalong lalayo yung loob ng mga tao sa iyo. Baka makaramdam ka ng inggit mula sa iba o ikaw mismo ang makaramdam yan sa kanila. Kaya medyo magiging awkward yung vibe. In the end, Sagittarius, baka kailangan mong lunukin yung pride mo para lang magkaroon ng peace. Hindi lahat ng laban sa relationship ay kailangan panalunan. Minsan, mas okay na magpakumbaba kaysa sa masira yung bond. Mag-adjust ka ng expectations mo para hindi ka masyadong masaktan kung hindi man mabigyan ng recognition yung nagawa mo. Kung nakatulong sa inyong reading, please subscribe, follow, hit the like button, at huwag niyo po kalimutan i-share sa mga kailangan ng reading. Maliit na bagay lang to support this channel. Pagdating naman sa advice card ninyo, Sagittarius, you have the clearing debt as your first advice card. Sagittarius, ang unang step para gumaan ang pakiramdam mo ay pagharap sa mga utang. Hindi lang sa pera kundi pati sa emosyon. Kung may mga promises ka sa mga kaibigan o pamilya na hindi mo natutupad o may mga atraso kang dinadala, unahin mong ayusin yan. Kapag nag-set ka ng plano para mabayaran o maayos ang mga obligasyon mo, mararamdaman mo agad yung ginhawa. Iwasan mo rin kumuha ng bagong bagahe hanggat hindi ka pa malinis sa luma para hindi ka lalong mabigatan. Your next advice card is visualize abundance. Masyadong malakas ang spiritual power mo ngayon kaya mag-ingat ka sa iniisip mo imbes na mag-focus ka sa kung anong kulang o anong pwedeng magmali, lalo na sa work or relationships. I-visualize mo na puno ng blessings ang buhay mo. Kapag pinanindigan mo yung vision na maganda, positive, at successful ang mangyayari, unti-unti yung magiging totoo. Gamitin mo itong manifestation power para ma-attract yung buhay na deserve mo talaga. Your next advice card is loneliness. Minsan natatakot tayo mag-isa. Kaya nagsisettle tayo sa mga taong hindi naman tayo deserve o sa mga toxic na setup. Itong loneliness, hindi ibig sabihin malungkot ha, yung mag-isa ka. Pero itong solitude na to, ang kailangan mo ngayon para mahalin ang ikaw. Kung huwag kang matakot kung medyo tahimik ang social life mo ngayon. Space ito para makapasok yung mga totoong kindred spirits o mga taong totoong makakaintindi sa'yo. Embrace the quiet time. Diyan mo makikilala kung sino ka talaga. Your next advice card, Sagittarius, is make it God's.
Bitawan mo na yung idea na akin ang pera, akin ang trabaho, o akin ang relasyong ito. Ang freedom ay dumarating kapag tinigilan mo na yung sobrang pag-grasp o pagpigil sa mga bagay-bagay. Ipaubaya mo ang control sa universe or sa Panginoon kapag hinayaan mong siya ang mag-guide. Mas magiging malinaw ang tamang aksyon na dapat mong gawin. Mawawala yung takot mo kapag nare-realize mo na hindi mo kailangang pasanin ang lahat mag-isa. Your next advice card is Lynx, Keeper of Secrets. Katulad ng nararamdaman mo kanina na kailangan mong mag-observe, ang Lynx ay nagsasabing maging matalas ang pakiramdam. Huwag kang basta maniniwala sa nakikita ng mata. Gamitin mo yung inner knowing o para makita ang mga sekreto sa paligid. Maging observer ka muna sa mundo at huwag mong ipagsabi agad ang mga nalalaman mo. Sa katahimikan at pagiging maingat, doon mo mahahanap ang tunay mong lakas at protection laban sa panlilinlang. Your next advice card, Sagittarius, is consider your foundation. Balikan mo ang mga basic na bagay sa buhay mo. Gaano ka ba ka-committed sa mga goals at sa mga taong importante sa iyo? Tignan mo kung matibay ang pundasyon ng mga desisyon mo o baka naman nagmamadali ka lang. Kung gusto mong maging long-lasting ang success mo ngayong March, siguraduhin mong hindi shaky ang basehan mo. Commitment ang kailangan para hindi ka basta-basta matumba kapag may dumarating na pagsubok. The next advice card or the crystal advice card for you is Sapphire. Easy does it. Panghuli, huwag mong pilitin o stress ang sarili mo masyado. Ang Sapphire ay nagpapaalala na ang health, happiness at abundance mo ay makukuha ng gentle approach. Hindi kailangan laging rat-rat sa trabaho o laging intense sa pakikipag-usap. Sagittarius, maging malambot at mahinahon lang sa bawat kilos mo. Mas mabilis dumating ang blessings kapag relax ka at hindi mo pinupwersa ang tadhana. Yan ang reading ninyo. Please follow or subscribe para may aabangan kang forecast for your sign. Always remember, sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intensyon. See you sa next reading.